Matapos maghanda ang maglolo, ay lumabas na ito agad-agad sa kanilang barong-barong. Nang masipat ito ng mga aswang na panauhin, ay mabilisan naman itong tumayo. Nang makalapit na sila sa kanila, ay agad naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad, ay nagsalita naman itong pinuno ng mga aswang na itago na lang natin sa pangalang Simon ng, "Maraming salamat, Maestrong Pablo, sa pagtugon ninyo sa aming paghingi ng tulong. Kahit pa, ang kaalaman namin ay nasa kaliwa." Tumugon naman si Maestrong Pablo ng, "Walang anuman, Simon. Kami ng apo ko ay walang pinipiling tao na tinutulungan basta nasa tama lang ito. Oo, at nasa kaliwa kayo, subalit ang inyong mga gawain ay pangkanan. Sana lang ay hindi magbago ito at ipagpatuloy lang ninyo ito upang hindi dumating ang pagkakataon na mismo tayo pa ang magkakaharap." Tumango naman si Simon upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Muling nagpatuloy sa pagsasalita si Simon at inilahad nito ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang pangkat at ang ginawang paghahanda nila sa darating na digmaan. Maigi namang nakinig ang maglolo upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa nasabing pangkat. Maya-maya pa ay nagwika naman ito si Alan ng, "Lo, yung mga gabunan po ba ay sobrang lakas? Sa tingin po ninyo, kakayanin kaya natin?" "Bakit naman hindi, apo? Manalig ka lang sa ating ama at walang imposible." Ngumiti naman si Alan nang marinig ito. Maya-maya pa ay biglang narinig ni Alan ang boses ni Haring Damos at nagwika ng, "Alan, hindi mo ba naramdaman ang nakamasid sa inyong mga gabunan kanina pa? Pakiramdaman mo ang paligid ng mabuti sapagkat nakahanda na itong umatake." Tumigil sa paglalakad si Alan at maiging pinakiramdaman ang paligid. Nang masipat ito ng kanyang lolo, ay dali-dali ding tumigil ito at ang mga kasamang aswang sapagkat sila ay nagtataka kung bakit yun ginagawa ng binata. Tinawag ni Alan si Bagsik sa isipan at nagwika ng, "Bagsik, hindi ko maramdaman ang kalaban. Kung sakaling alam mo kung saan siya, dalhin mo siya dito sa aking harapan ng buhay pa." Matapos itong banggitin ng binata, ay biglang may nagsigawan sa kanilang unahan at animoy nakikipaglaban. Ilang minuto lang ang dumaan, ay biglang lumitaw si Bagsik na naglalakad patungo sa kanilang direksyon na may bitbit na dalawang aswang na maitim ang balat na animoy halos hindi mo masisipat sa kadiliman at may mga nakausling mahabang kuko pa ito at mga pangil. Nang pagkatapat ito sa kanila, ay nagwika ito kay Alan ng, "Magandang gabi sa inyo, Ginoong Alan at Maestrong Pablo." Sabay lapag sa mga hawak-hawak na mga aswang na gabunan. Tumugon naman si Alan ng, "Magandang gabi din sa iyo, kaibigang Bagsik. Maraming salamat sa tulong mo at sa babala ni Haring Damos." Sabay lapit sa isang gabunang buhay pa at nagwika ng, "Hoy, ikaw, ano ang ginagawa ninyo at nagmamasid kayo sa amin? Kayo ba ang tinutukoy ni Simon?" Tumawa lang ang gabunan at nagwika ng, "Oo, kami, Ginoo. Bakit? Ano ba ang kailangan mo sa akin at bakit nangingilam ka?" Kalmado namang tumugon ng binata ng, "Gusto sana naming makausap ang pinuno ninyo ng aking lolo upang mapag-usapan natin to ng matiwasay at maliwanagan kami sa sadya ninyo sa bayan na pinamumugaran nila Simon." "Usap pa ka mo?
Hindi kami nakikipag-usap sa mga mababang nilalang na kagaya ninyo. Uubusin namin kayo bukas at ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Hindi pa natapos sa pagsasalita ang aswang, ay itinarak na ni Bagsik ang kanyang sandata sa gabunang aswang na mabilisan itong ikinamatay. Matapos ang pangyayari, ay nagpaalam naman si Bagsik agad sa maglolo. Namangha naman ang grupo nila Simon sa ginawa ng binata at halos hindi akalain na sabay-sabay at mabilisan niyang napatay ang dalawang gabunang aswang. Maya-maya pa, nagwika naman si Maestrong Pablo ng, "Napabilib mo ako sa talas ng pakiramdam mo, Apo ah. Kahit nga ako, hindi ko naramdaman ang mga nilalang na yon. Tara na at magpatuloy na tayo sapagkat mahaba pa ang ating lalakbayin." Muling nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad at habang naglalakad ay palihim ni Ala na kinakausap si Haring Damos at ang iba pang kasangga upang magpaturo kung paano palakasin ang pakiramdam. Hindi naman siya binigo ng mga ito at tinuruan siya. Hindi naman ito nagtagal at mabilisang nakabisa ng binata ang mga tinuturo ng kanyang mga gabay. Bago pa lang sila nakarating sa mismong pugad nila Simon, ay malayo pa lang ay damang-dama na ni Alan ang mga presensya ng kanilang kasama. Tuwang-tuwa naman ang binata sa bago nitong nalamang kakayahan. Paglalarawan ni Alan sa pugad nila Simon, ay nababalot ito ng malakas na sabulag sa buong paligid na ang mga walang alam sa lihim na karunungan ay hinding-hindi ito mababasag. Pagkabungad nila sa unahan ng pamayanan nila Simon, ay mabilisang nagkumpulan ang mga tao. Walang ano-ano, ay may nagwika ng, "Pinunong Simon, tapos na ang aming paghahanda at naisaayos na namin ang mga patibong sa buong paligid. Ang mga tagamasidin natin ay hindi umaalis sa kanilang mga pwesto upang walang makalusot na hindi natin nalalaman." Siya nga pala, Pinuno. Kaninang umaga ay may nasisipat kaming mga kahinahinalang mga lalaki na namamasid sa labas ng ating pugad. Batid namin na hindi ito mga ordinaryo sapagkat nakikita nito ang ating pugad sa kabila ng ating mga sabulag. Tumugon naman itong si Simon ng, "Siguro ay mga kalaban natin yung mga iyon. Huwag lang kayong kumpiyansa. Siya nga pala, ibalita sa lahat na meron tayong pagpupulong 1 oras mula ngayon upang mapakilala ko sa inyo ang ating mga panauhin at magiging katuwang sa ating kinaharap na suliranin." Tumango naman ang nakarinig at mabilisang nagpulasan. Matapos ang pagsasalita ni Simon, ay tumungo naman ito sa isang kubo na kung saan merong mga handang pagkain at mga prutas. Dali-dali namang inanyayahan ni Pinunong Simon ang maglolo para kumain. Habang kumakain, ay napag-usapan nila ang mga gagawin nilang hakbang sa mga susunod na araw. Maya-maya pa, ay naganap na nga ang pagtitipon ng mga mandirigma ni Pinunong Simon. Doon ay ipinakilala nila ang maglolo. Mayroong mga kasapi sa kanilang pugad na nag-aalinlangan sa maglolo sapagkat kitang-kita nila na binatilyo pa si Alan. Nang marinig ito ni Pinunong Simon, ay nagwika ito ng, "Ipinamalas ng binatang ito kanina lang ang kanyang kakayahan habang kami ay naglalakbay patungo dito sa pugad." Dagdag pa ni Simon na sabay-sabay na pinatay ng binata ang 2 gabunan. Pinatutuhanan naman ito ng mga mandirigmang kasama ni Pinunong Simon. Sa kabila nito, ay meron pa ding mga mandirigma na ayaw maniwala sapagkat hindi makikitaan ng binata ang sinasabing lakas tulad ng pinagsasabi ng kanilang pinuno at hinamon ang binata sa isang duelo.
Nang marinig ito ni Pinonong Simon, ay nag-angil ito at nagwika ng, "Ibig mo bang sabihin na sinungaling kami ng mga mandirigma ko? Kahit nga ako ay nahihirapan sa isang gabunan, subalit ang binatang ito ay pinatunayan ang kanyang kakayahan sa amin." Naputol lang pagsasalita ni Pinonong Simon nang magsalita ang binata ng, "Tinatanggap ko ang paghamon niya, Pinonong Simon, upang hindi sila magdalawang isip sa amin ng aking maestro." Nang marinig ito ni Simon, ay dali-dali namang nagwika ng, "Mga kasama, itutuloy natin ang pagpupulong kapag natapos ang duelo ni Alan. Sa ngayon, ay umalis na muna kayo sa harapan upang mabigyan natin sila ng sapat na espasyo." Mabilisan namang tinugon ito ng mga mandirigmang nakapaligid. Dali-dali namang pumagitna ang binata upang ipakita na hindi ito natatakot sa katunggali. Sa kabilang dako naman, ay maiging naghanda ang aswang na nanghamon sa kanya at mabilisan itong nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Ayon kay Alan, na meron itong matutulis na kuko, mahabang mga pangil at namumula ang mga mata. Dagdag pa ng binata na nababalot ito ng mga balahibo sa buong katawan at tumutulo pa ang laway nito. Ang katunggali ni Alan ay isa sa maasahang mandirigma ni Simon at napatunayan nito ng maraming beses na sa kanilang digmaan. Maya-maya pa ay nagwika ito si Alan ng, "Ginoo, kung sakaling handa ka na, ay pwede ka nang sumugod." Matapos magsalita ang binata, ay nag-usal na ito ng dasal pang proteksyon sa kanyang katawan at nagwika sa kanyang isipan ng, "Magandang gabi sa iyo, tagabantay. Maaari ko bang hiramin pansamantala ang iyong lakas upang maipakita ko sa aking katunggali na hindi nagkamali ang kanilang pinuno sa paglapit sa amin?" Tumugon naman si tagabantay ng, "Masusunod, kaibigan. Ilapat mo lang ang iyong kamay sa lupa upang maisalin ko sa inyo ang aking lakas." Matapos narinig iyon, ay dali-dali namang inilapat ng binata ang kanyang kamay sa lupa at ramdam na ramdam niya ang dumadaloy na lakas sa kanyang buong katawan. Walang ano-ano, ay biglang sumugod ang aswang sa kanya at umatake ito ng buong lakas. Nagpakawala ito ng maraming kalmot, subalit sa hindi niya man lamang dahilan, ay walang kahirap-hirap itong naiilagan ng binata. Hanggang sa biglang hinawakan ni Alan ang liig ng aswang at itinaob ito sa lupa. Manghang-mangha ang mga nakasilay sa ipinamalas na katangian ng binata at nagwika ito ng, "Kung gusto mo nang mamatay nilalang, ay sabihin mo lang, sapagkat hindi ako magdadalawang isip na kitilan ka ng buhay." Nanginig sa takot ang aswang at dali-daling nagbalik sa anyong tao at nagwika ng, "Suko na ako, Alan. Hindi ko akalain na sobrang lakas mo pala." Ngumiti lang naman ang binata at bumalik ito sa pagkakaupo upang ipagpatuloy ang pagpupulong. Habang nakaupo si Alan, ay nagpasalamat ito sa kanyang gabay na si tagabantay. Naging maayos naman ang pagpupulong at hindi na nila kinestyon ang abilidad ng maglolo. Matapos magsalita ni Pinonong Simon, ay nagsalita naman si Maestrong Pablo ng, "Magandang gabi, Simon. Kung iyong mamarapatin, ay nais ko sanang ibahagi ang aking naiisip na plano. Kami na sana ng apo ko ang harap sa mga gabunan upang ni isa sa inyo ay walang malagas. Kakausapin na muna namin sila dahil baka pwede pang pag-usapan ito, pero kung hindi, ay wala na kaming magagawa kung hindi makipaglaban. Kayong mga mandirigma ang siyang magpoprotekta sa mga kababaihan at mga bata niyong lahi. Doon kayo sa pinakalikod. Kami ni Alan
Pinunong Simon ang nasa pinakaharapan. Sikapin ninyong magtulungan sapagkat alam ninyo naman ang kakayahan ng mga gabunan. Matapos marinig ang pagsasalita ni Maestrong Pablo, ay tumango lang naman ang lahat. Kinabukasan, ay maagang nagising ang maglolo upang libutin ang buong paligid at isaayos ang mga tanim na bakod at puder sa pugad. Mabilis lumipas ang mga oras at papasapit na nga ang kadiliman. Maiging naghintay silang lahat hanggang may biglang lumitaw na tagapaghatid ng balita at nagwika ng, "Pinuno, paparating na po sila. Nasa 12 po ang kanilang bilang at puro ito mga gabunan." Nang marinig ito ng Maestrong Pablo, ay nagwika ito ng, "Patrasin mo dito ang iba pang mga tagamasid at tagabantay at kami na ang bahala sa kanila ni Alan at Pinunong Simon." Nang narinig ng mga aswang sa paligid, ay nagsikumpulan ito sa likod ng tatlo. Papalapit na ng papalapit ang grupo ng mga gabunan sa kanila at patindi na ng patindi ang mga nagiging paghahanda ng bawat isa. Naging sobrang maalinsangan ang buong paligid na animoy uulan. Pagkabungad ng mga gabunan sa kanilang harapan, ay kampanting-kampante ang mga ito at nakangisi pa. Nang malapit na ang mga ito ay nagwika sa Maestrong Pablo ng, "Magandang gabi sa inyo mga Ginoo. Maaari bang magtanong kung ano ang pakay niyo sa pugad nila at bayan dito?" Tumigil sa paglalakad ang mga panauhin at nagwika ang isa sa kanila ng, "Sino ka ba, tanda? Nagtatanong ka ng ganyan? Ano pa? Idi, ang ubusin ng kanilang lahi dahil matigas ang kanilang mga ulo. Gagawin din namin kainan ng bayan na ito. Di ba? Ganyan naman ang silbi ninyo dito sa mundong ibabaw, mga tao. Ang gawing pagkain." Sabay halakhak ng malakas. Medyo nag-init ang tenga ni Maestrong Pablo sa mga narinig at tumugon ng, "Bakit kayo nang gagabala sa tahimik na pagtira ng mga kaibigan namin dito at sa bayan? Umalis na kayo upang hindi magkaroon ng digmaan." "Digmaan ba kamo, tanda? Yan ang pinunta namin dito dahil matagal na kaming hindi pinagpapawisan." Dahil sa mga narinig ni Alan, ay hindi ito nakapagtimpi at tinawag si Bagsik upang kitilan ng buhay ang tampalasang nilalang na iyon. Segundo lang ang dumaan ay biglang natigilan ang lahat dahil biglang nangisay ang gabunang iyon at hinihila ito patungo kay Alan at nagwika ang binata ng, "Lapastangan ka. Ano ka, Diyos? Upang magdesisyon sa mga buhay ng tao dito?" Nagulat ang lahat sa mabilisang pagkitil ni Alan sa gabunan. Matapos magsalita, ay kisap mata lang din naglaho ang binata at lumitaw ito sa harapan ng mga gabunan. Okay, grabe. Napakalakas talaga ni Alan, mga katalambuhay. Alam niyo ba ang hinihintay ko? Yun ay gamitin ng binata ang bigay na punyal ni Haring Damos sa kanya. Ano pa kaya ang mangyayari sa kwento natin dahil sa tingin ko ay matinding digmaan ito. Ito ang sabay-sabay nating subaybayan, mga katalambuhay. Muli, ako ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating mga kwento. Maraming salamat